Naniniwala ba kayo na ang lahat ng bagay, mga taong papasok at aalis sa buhay natin, mga wishes na matutupad, at mga mahalagang events na mangyayari ay may perfect timing? Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang timeline. Sa timeline mo nakasulat ang mga important events na naka-arrange in order kung kailan ito mangyayari. Para din itong thumb mark na unique sa bawat tao. Nakalagay din dyan kung kailan ka magiging successful. Yun nga lang, ikaw ang magde-decide kung kailan ito mangyayari. Parang blueprint lang din yan ng isang building. Kailangan mo ng vision, ng perspective, constant effort at mga tao na makakatulong sa'yo para ma-build o maisakatuparan yung plan. But one thing is for sure na ikaw ang magiging engineer and at the same time architect ng blueprint ng personal life mo. Sa vlog natin ngayon, mag-focus tayo sa topic na God has a perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and faith, but it's worth the wait. Halina't magdora muna tayo for today's video. Nakaka-excite naman na dumaan dito. Kapag kasi nadaanan namin yan, ibig sabihin medyo malayo yung pupuntahan namin. Hindi pa kami nagbe-breakfast kaya bibili muna tayo ng tinapay. Nagugutom na din daw kasi si Aikwen. Nung paalis na nga kami, ayan may nakita na naman akong coin. May napulot nga din akong ganyan kagabi. Sa panaginip, palagi din ako namumulot ng coins. Mamaya tatanungin natin si paring Google kung anong ibig sabihin yan. Papasok na nga pala tayo guys sa bayan ng San Miguel, Bulacan. DRT ulit ang punta namin pero sa highway na kami dumaan. Mas maganda kasi yung kalsada dito kaysa dun sa nadaanan namin last week. Nasa tamang direksyon ka kapag nadaan ka dito sa pamilihang barangay ng Cebu. Sa bandang unahan may makikita ka magaganda at mga makukulay na murals. May likuan nga din pala dyan pakaliwa. Dapat madadaanan mo tong Cebu Elementary School. Pag nalagpas niyan, ayan, dire-diretso na yan. Marami na din palang nakapunta sa destination natin ngayon. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin kung ano bang ibig sabihin ng mga napupulot nating mga coins. Sa ibang culture, naniniwala sila na ito ay sign ng good luck and good fortune. Oh, talaga ba? Bakit parang ayaw pa mo? Abay, good luck talaga yan kasi nakapulot ka ng pera. Kahit sabihing piso lang yan, pera pa din yan. Hindi ka makakabuo ng 1,000 kung walang piso. Hala, nagkwento lang ako ng konti. Ayan, nasa outer space na pala tayo. Welcome to Barangay Kalawakan, DRT, Bulacan. Ah, barangay lang pala yon. May mangilan-ngilan nga din pala kami ditong fun run. Nung nakita ko nga pala yung bundok na to guys, parang may kakaiba akong naramdaman. Parang gusto ko yata magluto ng tinola. Joke lang po yun guys, nag-joke lang po si Mami. May dala nga po pala kaming tsinelas. Nahulog nga po yung isa kaya kinuha ko. Yan guys, fun ride ulit. Ang ganda nga po ng mga tanawin dito. At napaka-peaceful din. Ilang ikot nga lang ng gulong. At andito na tayo sa registration area ng Tilapilon Hills. Meron daw palang lalakarin ng mga 20 to 30 minutes bago makarating doon. Kaya magsi-CR muna kami. Salamat nga pala sa ulan ng mga nakakaraang araw. Ang tingkad at ang fresh tingnan ng mga dahon. Yan nga pala guys, ang bural na aakyatin natin. Medyo mataas kaya kailangan may baon tayong tubig. Meron nga din palang cafe dito kung sakaling magutom kayo. Kumain naman kami kanina kaya hindi na kami nag-stop over. Basahin natin ang karatula nila. Isigaw lahat ng sama ng loob sa Tilapilon Hills. Naku, wag na sa dami nun. Baka abutin lang tayo ng 24 hours dun kakasigaw. Hindi pa rin nauubos. Syempre, char lang. May nadaanan nga din pala kami ditong taniman ng talong. Ang dami ng bunga pero hindi tayo pwedeng pumitas. Ang dadaan, abay dumaan lang, walang pitas-pitas. Napakasimple lang naman ng rules. Kung hindi ikaw ang nagtanim, wag mong aanihin. Isang paalala nga din pala guys na hindi advisable na umakyat yung may mga sakit sa puso at asthma. Bawal nga din pala ang paninigarilyo para maiwasan natin ang forest fire. Kapag nga pala guys, mamasyal tayo sa tourist attractions ng DRT, kailangan talaga may tour guide. Advantage din naman yan para hindi tayo maligaw. Tiga dito lang din naman kasi sila kaya alam nila yung pasikot-sikot ng lugar. Mababait sila at aalalayan ka din naman talaga nila. I-expect nyo nga din pala na gubat ang lalakaran at maraming paakyat. Kung napapagod, pwede rin namang magpahinga. Di naman kasi in competition ng paunahan makarating sa taas. Hala, may ganito palang aakyatan. Buti na nga lang may kubo sa baba niya na pwedeng magpahinga. Una ko ang naisip na kung kakayanin ba ni Aikwen na akyatin yan. Nung sinabi niyang kaya niya, ayan, todo alalay nga ako. Palagi kong pinapaalala sa kanya na kapag aakyat siya ng ganyang kataas, ang palagi nilang titingnan yung inaapakan niya. Huwag siyang tingin ng tingin sa itaas at huwag din siyang lingon ng lingon sa baba. Alam mo, habang umaakyat, bigla kong naisip na yung taas ay nagsisimbolize ng future, yung baba yung nagsisimbolize ng past, at yung inaapakan ko yung nagsisimbolize ng present moment. Kailangan pala talaga natin na iwasan na tumingin sa future para hindi tayo ma-overwhelm sa mga challenges na pagdadaanan pa natin. Hindi rin pala pwedeng lingon ka ng lingon sa past, lalo na sa mga hindi magandang nangyari sa nakaraan. Yan kasi ang nagiging major cause ng anxiety. Just take your time and enjoy the present moment. Mabato man ang mga pagdadaanan natin pero siguradong kayang-kaya natin
natin yan. Yung mga bato, yan ang nagsisimbolize sa mga pagsubok natin sa buhay. Pero yan din ang magpapatibay sa hagdan na aakyatan natin. At ayan, sa wakas narating din namin yung taas. Sa huling hakbang, mapapasabi ka na lang talaga ng wow. Nakita ko rin ang tinatawag na Chocolate Hills of Bulacan o Boholacan. Na kapag tag-ulan yan ay kulay berde at kapag naman tag-araw yan ay kulay tsokolate. Tanaw na tanaw din dito ang bulubundukin ng Sierra Madre. Yan nga pala guys ang pinakamahabang bulubundukin dito sa Pilipinas. Yan nga pala ang nagsisilbing shield sa mga malalakas na bagyong pumapasok sa Luzon na nanggagaling sa Pacific Ocean. Bakit nga ba perfect timing ang napili kong topic sa travel vlog ko na to? Dahil alam nyo ba na 2019 pa nag-trending sa social media ang tourist spot na to. Yan naman yung mga panahon na inuulan ako ng pagsubok sa buhay. Lagi kong sinasabi noon na mapupuntahan din kita sa tamang panahon. Yung tamang panahon inabot ng 4 na taon. Thank you Lord sa napakagandang tanawin at napakagandang experience na naranasan namin ngayong araw. Uuwi po kaming napakasaya. At tungkol sa title ko na kung may leyon ba sa Tila Pilon, ayan makikita nyo. Huwag niyong sasabihin na hindi leyon yan, estatwa nga lang. Hindi yan mismo sa Tila Pilon, sa nadaanan lang namin yan pauwi. At hanggang dito na nga lang guys ang ating video. Paalam!